Susunod na hearing, pag magsinungaling pa yan, wala na tayong magagawa. Harapin po ninyo 42 plunder cases. Magandang tanghali mga kabisdak. Pag-usapan po muna natin si Majin Buu ng Dragon Balls. Grabe, matindi pala itong kontraktor na ito. Pag-usapan natin yung nakarahang Blue Ribbon Committee Senate hearing. Sa tingin po kasi natin, mukhang ito ay dami lamang na kailangan matumbok kung sino ho talaga ang may tunay na may-ari ng Wawaw Construction Company na ito. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share at pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. 42 counts of plunder ayon kay Senator Marcolita ang kakaharapin ng kawawang dami na may-ari ng Wawaw Construction Company. Itong si Majin Buu nga. Grabe, pinaiyak po ito ni Senator Jinggoy Estrada sa nakaraang Blue Ribbon Committee. Magaling talaga si Jinggoy magtanong. Mantakin mo, yung halos yung 42 na proyekto niya diyan sa Bulacan ay pawang mga ghost projects. Lahat ho yun. At i-contempt di umano sana ni Senator Jinggoy Estrada itong naturang may-ari kuno ng Wawaw Construction Company. Ang problema, nasib by the bill. Naubusan yung ng oras. Pero ito, nagbanta ho itong si Jinggoy Estrada na sa susunod na hearing, pagpatuloy po ito na magsisinungaling kasi nakikita mo talagang walang alam, ay pakontempt yan ni Senator Jinggoy Estrada. At may offer din itong si Senator Marcolita dito sa batang buayang ito. Bata-bata, no? Buayang-buaya na, oh. Saan kaya niya natutunan ang pagiging buaya? Pero marami po kasing mga haka-haka na talagang itong batang ito ay dami lamang. O, palike po muna mga kabistak. Pag-usapan po muna natin ito. Pakinggan po natin yung unang salta ng bidyong ito. Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't looking, even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right to self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Yan na. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po, at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? Kabado siya dyan. May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. Kinakabahan yung buhaya. May binabasa niya siya sa baba, cellphone. Baka tinuruan po siya ng abogado niya na pag tinanong ka, sabihin mo, invoke my rights for self-incrimination. Ang tanong lang naman ay kung meron ka bang ghost projects. Kaya pala siya yuko ng yuko, no? I invoke my rights for self-incrimination. Parang wala namang nag-incriminate sa kanya kasi ang tanong lang naman, yes or no,
no? Kung meron ka bang ghost projects or wala. Kasi kung ikaw ay may-ari ng naturang kumpanya, syempre, alam mo kung may ghost projects ka o wala. Aminin mo na lang. Eh, hindi niya masagot kung meron o hindi. Kung siguro magsisinungaling ka, sabihin mo na lang na wala. Pero ang sagot niya, invoke my rights for self-incrimination. Mukhang mali yung turo. Dapat ang sasabihin siguro ay invoke my right to remain silent. Ganun na lang siguro. Ngayon niya sumagot. O, tuloy. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Ayan. Is there any ghost projects of Wawaw builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung meron po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your And Honor. you should know. Majority Leader, it's your time. Ha? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi ang bihira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Mr. Chairman, just to put on record also, no, yung Diskaya Group, ang total cost project nila from 2022 to 2025 ay 31 billion pesos. 31 billion pesos dito sa siyam na kumpanya na ito. Yung Sims at yung Wawaw Builders, at dun sa 31 billion, Mr. Chairman, 3 billion nasa Bulacan, Region 3, if I'm not mistaken. 2.8 billion sa Bulacan. Yung Sims, tsaka yung Wawaw, meron pong 4 billion at 1.2 billion sa Bulacan. Unfortunately, to our disappointment, bago nag-resign si Secretary Bonoan, tinext ko siya eh. Yesterday, nung isang araw pa. Kasi nga, dalawa lang ang kanyang ibinigay sa amin. The indication, it should have been at least 50 ghost flood control projects. Ang binigay niya sa akin, bago siya mag-resign, indication that there are 15. Kasi sabi niya rito, without structure. Hindi ko alam kung ibig sabihin ito ay ghost projects. So ang ginawa namin, ginamit namin yung mga datos na nanggaling sa presidente na ibinigay niya sa amin at binerify na namin yung iba, nakatulong nga yung ginawa ni Senator Lacson para ma-determine and ma-confirm lahat ito. There are 60 projects na parang lumilitaw, ganun nga yung kanilang characterization. Total 60 flood control projects. 15 dito binigay nyo sa Silver Works. Silver Wolves. Wolves pa eh. Construction Corporation. Wawaw Builders, 6. St. Timothy plus St. Matthew, 4. Unimax Steel, 4. Jagon Build Construction Corporation, 3. SYMS Construction Trading, 3. M3 Construct Corporation, 3. Darcy and Anna Builders Trading, 3. MG Sanidan, 3. And several others with 1 project each. 60 projects na kandidato sa ghost projects. Grabe, ang dami yan ha. Ano lang ho yan? 2022. Panahon ni kay Marcos na. Hanggang ngayon, 60 ghost projects. Initial pa lang yan. No? Kasi alam nyo ho, yung proyekto under Marcos admin, puro mga multo yan. Walang totoong proyekto. O ito, pagpatuloy natin, pag-usapan natin itong si Wawaw. Arevalo yata ang pang-apelyido nito. Talagang wala siyang alam. Tinatanong kung may ghost projects ka ba? Wala. Hindi masagot. I invoke my rights for self-incrimination. O ito, binalikan ni Jinggoy Estrada. Pakinggan natin. Wawaw. Mr. Arevalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? So may mic. Wala po, Your Honor. Meron ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw ang may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor.
Grabe. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 2017. 17 po. Up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Okay, linawin natin ha. Pakinggan natin. 2017 siya, parang nagkaroon ng kumpanya, construction company. Ayon sa kanya ha, ang capital 9 million. Sarili niya ito, 9 million. Tapos, nakakuha ng kontrata 2019. O ito, wala siyang problema dyan sa 2019. Kasi may mga proyekto siya talaga. Yung nakuha niyang kontrata, nandyan talaga nagawa. O ito, pakinggan natin. Wala po. Wala kang kausap? Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? I invoke my right. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Tinawanan na animal. Senator Jinggoy, Malinaw Mr. Chair. Pwede bang linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. I book my rights. Yes, ito so ito pangit bulaga talaga. Oh. I book my rights for self-incrimination daw. Linawin. Payuko-yuko kasi siyempre. Alam mo, halata talaga siya. Dami lang to. Kawawang batang ito. Nagpagamit. Against self-incrimination, Your Honor. Against it. plus Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap Yuko mo. ka na, yuko dyan. Lamisa yung kausap mo eh. Leklag. Lamisa ang kausap niya. Alam mo kasi, ang tao, pag mga ganyan, first time, kakabahan ka talaga. Yumuyuko ka. Hindi talaga siya yung may-ari. Kasi kung ikaw may-ari, yung confident mo meron. At hindi ka natatakot kung wala kang ginagawang masama. Biktima rin ito ng mga lulong, mga buaya. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you. Anong pangalan? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba, abogado mo? Abogado, tabla rin, Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Yari ka dyan. Nasagot ko po, Your Honor. Tinawanan na lang nila ni Jinggoy. Tingnan mo, natawa na lang nila ni Jinggoy dyan eh. Naku Dong, kumanta ka na lang Dong. Huwag mo nang pagpilitan Dong na ikaw may-ari. Sabihin mo, katulong ka lang. Bigte, alam mo, mukhang kongresista to guys. Sa totoo lang. Nagamit ito ng kongresista. Tuloy yun. Tinawanan na siya dyan eh. Hindi po. Ayan, binulungan. Tingnan mo, ganun pa rin yung sinasabi niya. Nag-consult sa abogado, binulungan. Oh, answer. So may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ang gagi. Ilan taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Mag-anak mo? Gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Sino ang kamag-anak? Kung namin kamag-anak? Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka?
Ano po, naglayasan po muna. Ha? Layasan po Ano yun. yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Yumuyo ko kasi nasa cellphone eh. Sinisib sa cellphone. Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Tay kang bata ka. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O di Your Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po, Your Honor? Di ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Ang ina mo, Saan sir. yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. Grabe, no? Talagang hirap na hirap siya dyan. Wala siyang alam, pero siya may-ari. Tungaw kang majimbo ka. 37 years old, buhayang buhaya. Alam mo, ang sabi niya, ang trabaho niya daw noon, liaison officer. So, sa kamag-anak daw siya na kung mayroon ding construction na company. So, malamang, dami siya ng kamag-anak niya. So, dapat siguro, Senator Jinggoy, sa susunod na hearing, ipatawag yung kanyang tita ba yun? Kasi malamang yun po ang may-ari ng kumpanya na yan. Dami lang. Parang kay Diskaya ba? Yung mga pamangkin, yun nilalagay. O hindi niya mapangalanan kung saang lugar mayroong proyekto. Pero meron siyang inaako na proyekto sa lugar. Tignan mo. Pakinggan natin. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. Marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya at 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung di naman Jinggoy, sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, Yes po, sumagot ka Yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa iyo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po. Quezon Sa City. Metro Manila first. Din po sa Quezon. Bulacan. Tingnan mo Quezon City, nabanggit niya. Metro Manila first. Sa San Juan yan. So, ito yung mga nauna yata niyang mga proyekto. Quezon. Ito yung mga nauna niyang proyekto nung nakakuha siya nung 2019. So, yung mga lugar, nababanggit niya kasi may proyekto talaga sila. So, ibig sabihin, hindi ghost. Yung mga nakuha niyang proyekto, yung una nilang sabak na pagkakuha dyan sa DPWH. Ngayon, ang problema ngayon, dahil pagpasok ng Marcos admin, nakakuha siya ng sandamakmak na proyekto. Mga 42 na projects na kuha niya. Hindi niya masabi-sabi na meron siyang proyekto sa Bulacan. Paano masabi? Puro ghost. Ito. Tinanong ni Jinggoy, Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Yes, 42 projects sa Bulacan, wala. Hindi niya masabi kung meron siya doon. I invoke my right for self-incrimination. Positive. Na talagang lahat ng 42 na proyekto niya diyan sa Bulacan ay puro ghost. Pero doon sa panahon ni Tatay Digong 2019, sinabi niya na meron, no? Kasi unang proyekto niya yata ay sa San Juan, sinabi niya meron eh. Pero pagdating sa Bulacan, ayaw niya nasabi na meron. I-award siya talaga bongbong. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Correct. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination? Sorry po. Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng ulo namin dito eh. may incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro.
Tama ka, Senator Marcolita. Paano niya ituturo? Wala nga eh. Ghost na ghost. Talagang ma-incriminate. Tuloy Oh, Dahil po may mga ano po usapin na po na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. Oo nga, simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng Correct. DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? Manila first. QC. Karamihan ito, Bulacan eh. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ghost Ha? kasi. Meron ka pa nga San Juan eh. Di mo binabanggit eh. Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila. Yung San Juan daw ay sakop ng Metro Manila First. So, ito yata yung pinakaunan niyang proyekto. Meron, sabi niya. Inamin niya meron. Tuloy, Manila first? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Diba? Sige. Yung Bulacan, meron ba? Yun, doon lang tayo sa Bulacan. Okay, malinaw ha. 2019, yun yung pinakauna niyang nakuha dyan sa San Juan. So, hindi ghost, merong proyekto. So, dito na tayo sa Bulacan. Wala talaga ghost talaga lahat. Ito, tuloy, Wala na. Your Honor. Wala na, iyak na. Minom ka ng tubig. Bato, inom ka ng tubig dong. Yan ang sinasabi. Mangungurakot, pang saya-saya. Ito yan, inimbestigahan ka na, umiiyak ka na. Ay, inom ka ng tubig dong. Tuloy, Ilan? Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Takin mo, 42. Ghost Meron projects kang lahat. 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Grabe. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. 42. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Lahat ba Last and final question. Meron Meron ba ng 42 projects above, how Above? much? Yeah, 42 projects sa Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, about 50 million. Lahat. So, Patay ka Mr. dyan. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina Patay. sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally. Magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Correct. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Harapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda ring offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Alam mo, matalino talaga si Senator Marcolita. Alam niya na hindi ho talaga itong batang ito ang may-ari niyan. Dami lang yan.
Kaya, pera na kumanta ka na lang, isabi mo na lang lahat kung sino-sino yung mga sa likod nito. Mantakin mo yung 42 counts of plunder. 42 kasi na proyekto above 50 million diyan sa Bulacan, puro ghost, hindi maituro kung saan. Kaya kung ako naman itong batang ito, siguro diyan na lang ako sa custody ng Senado. Kasi ano to guys, malaking politiko ang may hawak dito sa batang ito. 37 years old. Meron kang ganyang sariling kumpanya. Nakakuha ka pa ng kontrata sa DPWH. Napakarami Puro ghost. Umuulan. Nagamit ho itong batang ito. Kaya ako sa'yo kumanta ka na lang. Isabi mo na lang. Kaysa makulong ka nang hindi mo kasalanan. Baka yung sahod lang ng batang ito minimum lang. Alam niyo ho, tamunti ka na pala sa dyan makontempt. Gusto po contempt ni Senator Jinggoy Estrada. Kaso nga lang, save by the bill. Kaya, ang sabi ni Senator Jinggoy, pag magsinungaling pa itong si Arevalo ng Wawaw, ay ipapakontempt na niya sa next hearing. Ito na ho yung problema dyan ngayon. Magpapakita pa kaya itong batang ito? O magsasabi na ng totoo na siya'y nagamit lamang? Pakinggan po natin ito. Sinabi ni Jinggoy. Susunod na hearing, pag magsinungaling pa yan, wala na tayong magagawa. Yung pag-invoke niya ng right against self-incrimination, that shows that he's guilty. Correct. Sa dami-dami ng projects na binanggit niya kung saan lugar, yung Bulacan hindi niya binanggit. So, tinanong mo about Bulacan. Doon siya nag-invoke ng... Tingnan mo sa ibang lugar, nababanggit, may proyekto. Pero sa Bulacan, I invoke my rights for self-incrimination. Kasi puro ghost Tuloy Kasi due to lack of time, marami pa rin sana ako tatanungin sumunod. Hindi ko alam kung kinakabahan siya, because excuse niya na ninervous siya. Pero as a matter of fact, maraming muntik-muntikan na just respeto lang kay pro tempore. Pero marami kami gusto ipakontempt na siya. Kasi parang nanluloko na lang. Napakabait talaga ni Senator Jinggoy. Pinibigyan ako, si Senator Bato, si Senator Robin. Gusto namin ipakontempt. At inaantay namin si Senator Jinggoy. Kaso tinerminate ni pa si Senator Jinggoy yung kanyang questioning. Siyempre bilang respeto. Ayaw namin sumilip at interject na. Sasabihin namin, i-contempt nyo yan. Siguro next time, kung ganun pa rin siya, we will be forced to cite witnesses for contempt. Yung halata nagsisinungaling na. May lawyer naman siya, whatever, nagsisinungaling ka na lang Yung iba, sinasagot niya, meron na siyang project sa Quezon City, may project siya sa Quezon. Iko-contempt sa susunod na hearing. Talagang gusto pala nila ipa-contempt itong si Wawaw, patay kang majimbo ka. Kaso nga lang, naubusan ng oras, naubusan ng panahon. Itong hearing kasi alas 2 lang. So sa susunod daw, ipapakontempt na nila itong si Arevalo ng Wawaw Construction Company. Alam mo tol, kung napanood mo kami ngayon sa Bisdak Pilipinas, magsabi ka na lang ng totoo. Ikanta mo lahat. Meron bang kongresista dyan, mga politiko, nasa likod, DPWH official, sino ba? Kasi nagamit ka Kasi kung may-ari ka niyan, lahat ng detalye alam mo, kahit yung proyekto saan nakalagay, saan mo ginawa, anong lugar, alam mo yun, ikaw may-ari. Wala kang alam lahat. Wala kayong dalang dokumento, no? Kasi ang gamit niya cellphone. Kasi kung legit ka na may-ari, dapat may dala kang cellphone, dokumento, naka-folder. Handa ka kasi pumunta ka. Ang problema, wala nga Merong abogado, hunghang din, walang alam. O baka pinabayaan na siya nito ng mga kasabwat niya. Bahala ka dyan. Sumahod ka naman. Nabigyan naman ka ng nahatian ka naman. Pero yung personalidad, yung karakter na siya ang may-ari, wala tayong nakita dito kay Arevalo. Ang nakikita natin, siya po ay dami.
Maraming mga personalidad na nagsasabi na dami po itong taong ito. Kagaya itong si MJ, ano to? Ay, Lastimosa, yan. Di ba, beauty queen po yan. Sabi dyan, no? Suspitsa ni MJ Lastimosa, may-ari ng Wawaw Builders na humarap sa Senado, impostor. Impostor talaga yan. Si Majimbo yan eh. Tama, impostor talaga ho, itong taong ito. Hindi siya ang tunay na may-ari. Kasi kung ikaw may-ari ka, alam mo kung ano yung takbo ng kumpanya mo. Nagamit, nagpagamit. Ang tanong, sino yung kasabwat niya dito? 42 counts of plunder, 42 projects. Walang masabi kung saan, puro ghost. Good luck na lang sa'yo, Majimbo, sa susunod na hearing. Panigurado, ikukulong ka dyan sa Senado pag hindi ka magsasabi ng totoo. Good luck po, mga kababayan ko. Under Marcos admin, busog ang mga buhaya. Pilipinas, para sa bayan.